Eh mga guys, ito na naman tayo. Grabe talaga mga guys ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Napapansin nyo sa sa mga balita sa mainstream media. Puro Duterte, 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 Duterte. Napapansin nyo mga guys na hindi na natin nakikita o ng mga kongreso o ng mga kongresista yung totoong problema ng bayan natin, ng Pilipinas, di ba? Isipin nyo, ano bang pinaka-problema natin ngayon? Yung inflation. Pangalawa, yung taas ng mga bilihin, 'di ba? Yun yung mga problema natin, yung mga main problem. Yung mga sakuna ngayon, yung mga bagyo, yung mga nasalanta ng bagyo, 'di ba? Yung mga baha, yung mga problema talaga natin. Hindi yung problema ng ng war on drugs, kasi yung war on drugs maraming nakinabang diyan. 'Di ba? Kung mayroong mga namatay na mga addict, mga kriminal, choice nila yun eh. Yung mga taong mas maraming mga tao na gusto mamuhay ng mapayapa, 'di ba mga guys? Kaya yung mga pakana nila diyan sa Quadcom committee na yan, diyan sa Congress, wala naman yan eh. Sinong pinagtatanggol nila? Sinong dinidepensahan nila? 'Di ba? Yung mga mga pulis ay mga kriminal, dinidepensahan nila. Yung mga namatay na addict, although may karapatan silang mabuhay, oo, pero ibang usapan yun pagdating sa labanan, pagdating sa paghuli sa kanila, kasi nalaban talaga yan. Addict eh. Sino bang addict na hindi lalaban pagdating sa yung matino nga nalaban eh, yung pa kayang addict ni wala na sa tamang sa tamang pag-iisip, 'di ba? Kasi nakagamit eh. Yan talaga yan, hindi magpapahuli ng buhay. Isipin mo habang buhay na pagkakakulong. Papahuli ka ng buhay. 'Di ba? Lalaban 'yan. Yan ang realidad, kaya hindi nyo mababagsak ang popularity ni Pangulong Duterte, kasi talaga siya yung tunay na lumaban dyan. Wala nang iba. Siya yung talagang dyan, pinaka inano ng bayan, pinaka pagkatiwalaan. Siya yung talagang nagpursigi dyan. Nilagyan niya ng budget dyan sa na yan, para maano yung kriminalidad sa bansa natin. Tanungin ko kayo. Kahit kayo na magtanong sa sarili nyo kung ano talaga ang totoo, 'di ba? Kung ano nangyari during the time of President Duterte, yung administration niya. Kung ano nangyari sa bansa natin. Nabigyan tayo ng parang encouragement na meron pala pag-asa, na ganun, pwede pala tayong umunlad. Kung kung pwede lang ulitin ang panahon, gusto kong ulitin yung gusto kong amendahan na ang batas na wala nang palitan ng presidente nung si President Duterte na yung nakaupo. Kung pwede lang sana, 'di ba? Yun yung aking opinion. Kayo na din maghusga sa inyong mga sarili kung ano talagang tama, 'di ba mga guys? Kasi kung tutuusin mo talaga, kung titignan talaga natin kung sino talagang nagmahal, kung sino talagang nagbuwis ng buhay diyan, isipin mo ilan ang binanggang mga oligarko si President Duterte. Hindi siya natatakot. Ini-implement na niya yung batas. Basta nasa tama ka, absuelto ka. Pero pag nasa mali ka, yari ka. Ganun sa walang mayaman, walang mahirap nung panahon ni Pangulong Duterte. Yun yung katotohanan doon.
Kaya mga guys, yung mga naninira dyan sa Congress kay Pangulong Duterte, nako, bato-bato sa langit ang tama, huwag magalit. Magbukasan na ng ng waiver ng bank account para magkaalaman na, di ba? Kung talagang malinis kayo, malinis yung nandyan, magbukasan ng waiver, tignan yung mga account kung talagang sino yung maraming inipon sa bangko. Di ba? Alam nyo, si President Duterte lang ang tanging presidente na hanggang ngayon mahirap pa rin. Tignan mo ang buhay ni Pangulong Duterte kung makapunta kayo ng Davao, kung gaano kapayak ang buhay niyan. Di man lang makikita mo yan na yung bahay nila, mas maganda pa yung bahay ng mayor. Di ba? Mas maganda pa yung bahay ng kapitan. Tignan yung mag-search kayo sa internet kung sino man yung hindi taga Mindanao dyan. Mag-search kayo kung ano yung lifestyle ni Pangulong Duterte, kung ano siya, kung ano talaga yung pagkatao niya. Di ba? Kaya kung ako lang masusunod, kung taong bayan ng kasi i-declare na lang yan na maging president ulit si Pangulong Duterte, ako, ibubuto ng taong bayan yan. Baka mapagod na lang yung kakahabol yung mga kalaban niya sa hindi yan matatalo. Kasi siya lang talaga ang tunay na may bayag, siya lang tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at sa taong bayan. Yun ang ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba kung anong ni Pangulong Duterte, yung mga nagawa nila? Sampulan ko lang kayo sa nagawa niya na nakatulong sa lahat ng tao, sa mamamayang Pilipino. Example lang yan. Shout out dyan sa mga driver, di ba? Anong in-implement niya? Yung 5 years, 10 years na pag-renew ng lisensya. Tignan mo kung gaano kalaking tulong niyan. Sample, very best example na talagang makakatulong sa taong bayan. Yan, sample lang yan. Dati yearly nag-i-enroll, yearly nagre-renew. Diba? Gaano kalaking tulong yun? Yung oras, yung pera. Diba? Kaya imposible na hindi yun maalala ng taong bayan. Kung sino mang hindi nanonood ng balita dyan, siya ang nag-implement niyan. Sa kanyang termino yan. Pangalawa, passport. Shout out dyan sa mga OFW. Di mga travelers dyan. Yung passport, 10 years, 5 years. Sinong hindi, ang laking tulong, di ba? Pangatlo, yung pension ng mga pensioner. Shout out sa mga mga pensioner diyan ng SSS. Nung dating panahon ni Aquino yan, hindi inaprubahan yung 1,000 na additional na na yan kasi baka malugi daw yung SSS. Ngayon, nung nakaupo si Pangulong Duterte, aprobado. Hindi naman nalugi diba? Kasi talaga, kung ang presidente ay talagang may malasakit sa taong bayan, gagawin niya lahat. Magagawa niya yung mga bagay na makakatulong sa taong bayan. 'Di ba? Isipin mo 'yun, sino 'yun? Sino natulungan 'yun? Napakadaming tao, ilang milyon na tao 'yun, ng mga pensioner at saka yung mga magpe-pension pa. 'Di ba? Pang-apat, build program. Isa yan sa mga project niya, isa yan sa programa niya na umalis na lang siya, hindi pa natapos dahil kulang ang oras. Tapos na kayang termino. Ano nagawa niya? Yung tulay sa Manila, yung anong lugar yun, nakalimutan ko. 'Di ba? Kanya yun. Yung Skyway.
Dating drawing pa lang yan. Hindi yan matuloy-tuloy dahil gawa ng right of way. O anong ginawa ni Pangulong Duterte? Ginawa niya ng paraan para yung mga humaharang sa right of way, dinaan niya sa batas. Para yung mga private private na may-ari nung daan na yon, makakadaan. Mabibigyan, tignan mo anong ginawa. Natapos. Oh, nabawasan ng traffic sa EDSA. Di ba? Napakaganda ng mga ginawa niya. Ang hindi niya natapos, alam nyo kung hindi, napakadami pang proyekto na natapos, hindi ko na maisa-isa. Pero ang isang hindi natapos, yung railway system papuntang Mindanao. Yung train papunta ng Mindanao. Nandiyan na yan, nakalatag din. May drawing nakalatag na yan. Meron nang magpupondo niyan. Pero saan na ngayon? Nung umalis siya, anong ginawa ni Marcos? Tinanggalan niya ng budget. Tinanggalan ng Kongreso ng budget. Ang railway papuntang Mindanao. Shout out yan sa taga Mindanao, di ba? Kung ikaw ang taga Mindanao, isipin mo, kung may train na papunta sa Mindanao, hindi na natin kailangan magbarko, hindi na kailangan mag-airplane. Yung sa mga hindi maka-afford sa airplane, isang araw na lang siguro, nandun ka na sa Mindanao. Diba? Saan na? Sayang sana yung 6 years, dapat nakalahati na ngayon. O kaya kung nag-1/4 na, depende kung gano'ng katagal gawin. Pero saan na? Wala na ngayon. Wala ng budget. Tinanggihan nilang China. Ang China dapat ang magbabudget doon. Ang sabi ng namumuno ngayon sa secretary, malaki daw ang tubo sa China. Naghanap sila ng maliit na tubo. Wala nang magtitiwala. Sino magtitiwala ngayon sa gobyerno? Kalat na kalat na sa balita, di ba? Kung ano yung gobyerno natin ngayon. Walang magpapautang sa atin ng gano'n kalaki. Yung panahon lang ni Pangulong Duterte, yung nagkautang tayo, napagbigyan tayo ng mga malalaking bansa, yung mayamang bansa, dahil yung political will ng Pangulo is matindi, talagang totoo, diba? Para sa bayan, para sa ikakaunlad ng bansa natin. Nakapagsimula na sana tayo, pero ano nangyari? Bumalik tayo sa zero. Sayang. Ano ba naman yan? Nagagalit. Ano ba naman yan, Marcos? Gumising ka na. Maawa ka sa taong bayan. Maawa ka sa madlang people. Gumising ka. Huwag ka patulog-tulog. Diyos ko po. Ay, nakaka-high blood lang. Ay, mga guys, yun, tatandaan natin mga guys, mga mare, mga person dyan. Tandaan natin. Sa susunod na eleksyon, sa susunod na halalan ng mga senador at congressman, iboto na natin. Iboto natin kung sino yung i-endorse ni Pangulong Duterte. Yun ang dapat. Iboboto na natin kung sino yung i-endorse niya. Huwag na tayo magtiwala sa iba. Doon na tayo sa kapanipaniwala. Doon na tayo iboboto natin yung mga taong yun. Kasi yung nun, yung kanilang plataforma is para umunlad yung ating bansa. Para mapalitan na yung mga nandyan sa Congress. Yung mga pasaway dyan. Wala nang ginawa kundi gastusin ang pera ng taong bayan na wala namang katuturan dyan. Ba't ayaw kasing pailan ng kaso para matapos na yan? Diba? Kung may kakaso kayo, kasuhan nyo na. Sayang lang. Tama nga sabi ni President Duterte, sayang ang pera ng taong bayan sa kakahiring dyan. Diba? Wala namang nangyayari. Ayun mga guys, mga person, maraming salamat sa pag-inig. Hanggang dito na lang muna. Bye bye!